Hello. Musta. May kadlaw ka na itong tanan, makaigsunan, makasampyak. So here we go again. Buhay Amerika, Duterte loyalist, ng gaingon nga, kung adunay nahidugmo, tungkol sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So ano na po ngayon? Monday 21st of, April 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano bang pwede natin pag-uusapan? So alam naman natin na grabe na ngayon ang ano talaga sa politika, di ba? So ngayon, dito tayo sa may mga rumors, pero hindi na ito rumors, kung totoo talaga ito nangyayari, kasi rumors na ubos na daw yung pira ng gobyerno, pero kulilat pa rin sa sorbi si Marcos. Hindi lang siya, pati lahat ng mga niya, gabinitin na sila Chis Escudero, kahit mas lalo na si Tambaloslos. So itong sinasabi na paubos na daw yung pira ng bayan, alam nating ubos na talaga dahil sa ginagawa nilang ayuda. So ngayon, dahil sa kulilat pa rin sila sa sorbe, kung kaya takot ang administrasyon ni Marcos ngayon. Kaya sabi na yung plano daw nila, itaasan daw yung tax natin. So sinabi ng Department of Finance, alam naman natin na yung Department of Finance dyan, Secretary, si Ralph Recto. Kasi ang trabaho ng Department of Finance, kasi sila yung Federal Reserve. So sila yung nagtataas ng tax, sila yung kung kailan tayo imprinta ng pira. Ganun yung trabaho ng Department of Finance. So ngayon, plano nila na taasan itong tax down natin. Nung una, alam naman natin na nagbibinta sila ng nung natural reserve natin, yung golds. Yung dahilan na para hindi daw magtaas tayo ng taxes. So hindi na tayo ma-surprise na mamaya hindi natin alam na magbibinta ulit ng golds or federal yung reserve natin ng ating bansa, same as the last time. Diba? Kasi ginawa nila yun dahil sa hindi natin alam kung para saan, pero alam na talaga, ulantaran talaga na ginagamit nila yung pira para sa ayuda. Okay lang sana kung napunta talaga sa tao. Ang problema, diba, kahit yung mga ayuda ngayon, ang daming mga ayuda, ang dami ng mga kababayan natin na hindi talaga nakatanggap. So mas lalo pa silang nawawalan ng mga buto dahil sa yung mga tao sabi, saan yung sa amin? Bakit hindi kami nakatanggap? Yung kalyado nila nakatanggap, pero hindi din lahat. So mas lalong nagagalit yung mga tao. Samantalang itong mga politiko, lalong lalo itong mga congresswomen, hindi alam naman na binubulsa lang yung pira. Diba? So ngayon, alam naman natin na lagapak. So ang tataasan nila ng tax, lalo na yung mga gins tax, ganun, yung mga excise. Katulad ng, diba, halimbawa, bibili ka ng lupa. So, halimbawa, nabili mo yung lupa or bahay at lupa. Nabili mo ng, for example, na lang 6 million. Yung 6% dyan, yun yung simple gins tax mo. Yan yung babayaran mo, 6% ng kabuuang price talaga. Yan yung di ba 6% man ngayon. Plano ni Ralph Recto na gagawing 10%. So, at hindi lang yan, marami pang mga plano na basta magtaas talaga ng tax. Yan yung plano nila. Kasi may nagsasabi na paubos na yung pira ng bayan, ng bansa. So gusto nila nataasan itong kulektahing tax para din yan gagamitin nila sa eleksyon. Kung wala na talaga, kasi itong gobyerno talaga obsessed sa mga Duterte ngayon, frustrated na sila. Gagawin talaga yung lahat, di ba? So alam naman natin na nung pinadala si Tatay Digong, mas lalong lumagapak yung sorbi ni BBM, ni Bangag Marcos. Di ba si Marcos sa last survey niya yung February, 42% yung yung trust rating niya. So by March naging 25% na lang, bumaba siya ng minus 22% sa Luzon, minus 13% sa Mindanao, at minus or negative sa 9% doon sa Visayas. So samantalang si Inday Sara, si BP Sara, her trust score climbed up to 8%. From February was 53%, and by March went up to 61%. Kasi nung nung pinadala nila sa The Hague, Netherlands, si Tatay Digong, doon nagagalit yung mga tao, yung kababayan natin. Kaya tayo mismo nasaktan tayo doon. So insulto kasi sa atin na mga Pilipino na yung presidente, sino pa yung namuno dati? Si Tatay Digong na ginawa yung lahat, labanan itong corruptions, drugs and criminality. At ngayon, siya pa yung pinadala natin doon, pinakain doon sa mga banyaga. Sabi ni Vic Rodriguez, naglalaway ng mga banyaga. Kung kaya ngayon, black voting tayo, dapat vote straight talaga sa mga Duterte 10. Yun yung gagawin natin, di ba? Tapos yung may in-endorse ni Inday Sara, nasa sa inyo na lang yun.
Pero mas malaki yung factor na mas iboboto para sa akin si Camille. Okay, si Camille, pero si Amy talaga, nakulangan ako kay Amy. Kung kaya para sa akin mas hindi karapat dapat si Amy. Para sa akin lang, sa aking opinion. Kung kaya't ngayon, tingnan mo yung sabi ni BBM dati na 12-0. Ngayon, laglagan na sila kasi nawala na si Camille Villar. Mismong kapatid niya si Amy, wala na. Nagpa-endorse kay Inday Sara. Tapos ngayon, niloloko pa si Marcos kay si Manny Pacquiao. Iba yung yung party list niya, one pac man party list. Iba yung lineup. Si Bongo, si Bato at si Rodante Marcolita. So yung tatlo yung ibubuto nila Kung baga wala na talaga. Ganyan talaga yung mga politiko talaga. Balimbing din. Kasi wala na, kung baga nagtalunan na sila Kung baga palubog na itong barko ni Marcos talaga. Wala na talaga. Kasi alahanin mo na gusto mong ipakulong, gusto mong gigipitin itong mga Duterte na alam naman ang taong bayan, hindi bubo ang mga taong bayan sila lang yung naglilingkod at nagmamahal sa mga Pilipino, lalo na sa mga OFWs katulad namin. Tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. Bumalik na yung tanimbala, bumalik na yung nakawan sa airport. May nakita tayo na tinaniman mga bala, meron tayong nakita na umiyak kamakailan lang, bago pa lang, na ninakaw yung mga cellphone niya, mga relo, mga alahas. Alahanin mo yan kung gaano yan, nagsakripisyo yung mga OFWs, nagbabayad ng nagbibigay ng pira sa bansa para meron tayong magagamit, mga export, ganun natin, ng mga produkto natin. Tapos ngayon, hindi natin bibigyan ng halaga itong mga OFWs, yung gusto nilang dadalhin mga pang regalo sa kanilang pamilya, na buhay, pawis, dugo yung nila punan dyan, na nakawin lang ng mga buhaya dyan sa airport. Masakit talaga. Kung kaya hindi lang natin na itong mga kababayan natin, lalo na OFWs, mahal talaga si Tatay Digong. Kahit ako naiyak ako nung nangyari kay Tatay Digong talaga nung dinala siya sa The Hague, Netherlands, kasi unang-una gumagana naman yung sovereign natin, yung na batas natin. Tapos ngayon ginigipit natin si Tatay Digong na mahal kami mga OFWs, mahal na mahal tayong mga kababayan. So masakit yan, masakit talaga sa amin yan. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, di ba may speech siya dati na about nung hindi ko lang si Bin Adim or tutulong about nung may anghel daw na magdala-dala nung parang aklat ba, parang notebook or libro na tinatanong sino ba yung mga listahan na nandun. Yun daw mga na parang nagmamahal ng Diyos. Pero hindi siya nakalista, pero siya minamahal niya yung tao. Kung baga, kung mahal mo yung tao, mahal ka rin ng Diyos. Kung baga, para sa akin a service to the people is a service to God. Ganun yan. Yung pagsiservisyo ni Tatay Digong sa mga tao, pagmamahal niya sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino, is a service to God. Mahal na mahal siya ng Panginoong Diyos. Kaya hindi pababayaan si Tatay Digong. Malulusutan niya lahat ng itong mga kasinungalingan. Tingnan mo, bumaliktad na itong mga may mga ilan na diyan na mga ginawa nilang testigo na binayaran nila na hindi malunok talaga yung kasinungalingan. Gusto pang pa-involve si Tatay Digong sa drugs, gano'n na, kasi hindi na daw gumagana itong about corruption. So kung kaya pati itong drugs, alam natin pakanayan ng mga NPA, lalong-lalo na si Trillanes, hindi pa nadadala talaga yun. Galit na galit si Tatay Digong kasi hindi ginawang vice presidente. Wala talaga. Kung kaya ito lang laging na picture ko sa isip ko talaga na masakit yung ginawa ni Tatay Digong. Masakit yung ginawa ni Marcos kay Tatay Digong kasi na continuity, unity, inano sila na kaibigan kasi nag-uusap sila na para for continuity and unity, di ba? Pero parang yung pelikula ni Asyong Salonga na masakit talaga, na mas mabuti pang mamatay ka sa kamay ng kaaway mo kisa mamatay ka sa kamay ng kaibigan mo. Di ba? Kasi si Amy Marcos yung yan. Kahit nakulangan talaga ako kay Amy. Maraming talagang nagawa si Amy diyan na na hindi na niya ma-fix. Maliban na lang kung mag-file siya, ipa-impeach niya sa yung kapatid niya at ipakulong niya yun si si General Torres, sila si Marbil,
Lalong-lalo na yan si Boying Rimulya, yun, at yung isang kapatid niya. Sila yung nagano utro din si Anyo na naging cabinet member ni Tatay Digong dati. Makikita mo gaano sila may mga dugo talaga, hudas talaga. Kumbaga hudas sila, tapos nagpuncho Pilato pa kasi hugas kamay na sila Wala na talaga. Pero darating din yung araw, magiging presidente si Inday Sara. Babalikan natin yan. Tayo din. Kasi bilog ang mundo, babalik din sa kanila yan. May araw din sila. Tayo na rin yung Ngayon, tayo, nasasaktan tayo mga Pilipino. Pero pagdating ng panahon, sa atin pa rin yung huling saya pa rin, huling halak. Kumbaga, pag makakasuhan at maghihimas-rias na itong mga sangkot dyan sa kay Tatay Digong talaga. Ngayon, medyo ultimo sa mga witnesses ngayon. Kasi yung ng motion yung, di ba, si Kaufman, yung legal counsel ni Tatay Digong na at least para talaga yung witness, para walang fraud talaga or fraudulent. Dapat talaga national ID katulad ng passport, Pero ngayon nilimitahan na lang sa mga barangay clearance siguro, mga kasi magagamit kasi yan paano kung yung mga witnesses mga NPA gawa lang, di ba? Kaya yan yung dahilan na dapat talaga tayo magkakaroon na tayo ng national ID talaga. Hindi ko alam kung ba't na yan natigil, ipamiro na yan. Ang hirap talaga. Kung kaya ito yung lagi kong sinasabi na Pilipinas, ang hirap mong mahalin talaga. Nagkaroon tayo ng presidente dati na itinaguyod yung tama. Ngayon babalik naman tayo, kumbaga 1, 2, 3 step forward para sa ikakaayos ng bansa. Pero backwards naman tayo 10 times, 5 times, 10 times, 15 times. Kung kaya hindi talaga mag-progress itong bansa nating Pilipinas. Lagi tayong kulilat, kawawa tayo. Ultimo sa mga sa Asia or sa buong mundo na. Tingnan mo yung Manila, yung mga Cebu, nandun na tayo sa na pinaka dangerous na lugar, dangerous country. Kasi may mga kidnappings, ganun, patayan, panggagahasa, ganun. Di ba? Kasi mga adik na ngayon yung naglipan na, sila na yung nagari-harian kasi alam naman nila na itong mga pulis wala din gagawin, itong presidente tinaguri ang bangag. Tapos itong mga PNP chief sabi okay lang yung magdruga-druga kasi nagpapataas lang ng oras. So ngayon nakikita na natin na yung mga drugista nag-adik nagba-vlog pa doon sa pati mga NPA nagba-vlog na. Tapos noon lantara na doon, nagmamarcha doon sa ginawa pang platform yung eskwelahan ng yung UP, ganun. Yung mga NPA nagmamarcha ganun. Wala talaga kung kaya't itong mga kumakalaban ni Tatay Digong, they are either or both. NPA, drugista, ganun. Mga magnanakaw, mamamatay tao, yun lang talaga. Yun, kurakot, ganun. At talaga, nakakasuka. Ako Katoliko ako. So, pero yung pari na nagdudruga, inamin naman niya, yung Father Aliho. Pero sila pala yung nagtatanim ng ebidensya, nagbabayad ng mga witnesses. Ay, nung sabi ng babae, 500,000 pag pipirma lang daw ng nung affidavit, tapos 500,000 ulit pag basta, meron na dyan, makikita nyo pag ni-research nyo. Kung kaya't masakit, ultimo mismo, ikaw mismo Katoliko, simbahan ka, mas demonyo ka pa sa demonyo. Diba? Kung kaya't nakakasuka. Basta hindi ko lang ma-spelling talaga. Pero may ilan pa naman ng mga kaparian na talaga mabuti. Pero makikita mo na, ultimo mismo mga pari. Kahit sa panahon pa ng digmaan ng mga panahon nila ni Bonifacio, ganun. Yung mga aton talaga natin, may mga Pilipino talaga na kumukontra din sa mga Pilipino. Hindi talaga tayo nagkakaisa mga Pilipino, kung kaya tayo mismo mga insider yung mga kalaban natin. Kasi 'di ba yung mga NPA, ganun, mga sa atin mga local, meron din tayong international, 'di ba? Mga kalaban kung gusto ng pero more on local talaga tayo. Kasi hindi tayo nagkakaisa. Tingnan niyo yung bansang Israel, maliit lang yan, puro kalaban yung mga nakapaligid diyan. Pero matatag sila, malakas sila. Dahil hindi kurap yung gobyerno. Hindi sila katulad sa atin. Sa atin, tingnan yung kahit sa mall, yung mga babae sa kanila, kahit yung mga laki, di ba? All the time, meron sila mga baril. Pero hindi man sila barilan. Sa atin, kunting road rage lang, ay barilan kagad. Saksakan. Wala, puro payabangan kasi. Yun yung totoo dyan. So anyway, makasampyak. Lalo natin tunghayan yung mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Lagi tayong magdarsal. Lagi natin susundan itong mga balita. Pero huwag kayong focus sa mga mainstream kasi bayaran yung mainstream. Mas mabuti pa itong mga media, yung mga influencers.
mga YouTubers, yung mga ano, mga ilan lang diyan sa mainstream katulad ng Isiminay ganun. May ilan lang sila, yung mga iglesia ni Cristo na ano. Pero yung iba wala na talaga, walang bilang. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.